Amen. Ano ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng ating nabasa sa verse 4 o sa verse 6 muna, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, praise the Lord, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa magitan ng panalangin. Meron tayong weapon, ebarsiman, panalangin. One of the most enjoyment experiences of believers in Christ is prayer. Ebarsiman, panalangin. Sabi ng sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ebarsiman, may daing, may panalangin, may pagpasalamat. So ipanalangin natin, mayroong pagpapasalamat sa Diyos, ay pakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Amen. O ano pang sunod ng verse 7? Ang sabi ng verse 7, mga kapatid, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Doon tayo makabatunog kalinaw. Ebarisiman. Pag nata sa mga pagsulay, mga pagsubok sa buhay natin, mga minamahal, at doon tumangis tayo sa Diyos na mayroong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, ipaibalo sa Diyos, ipakilala mo sa Diyos ang iyong problema. Mga minamahal, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod, mga minamahal, ng pag-iisip, ang mag-iingat sa inyong puso. Ebarsiman. So magkaroon tayo ng peace of mind. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So kung may problema palang Kristiyano, imbis tayo magreklamo, imbis tayo po mga minamay manlupaypay, ipakilala na may daing pag-iiyak sa mahal na Panginoon, dumalangin ka, tumangis ka sa Diyos. Ipakilala mo sa Diyos ang iyong problema, sabihin mo lahat ng iyong problema sa mahal na Panginoon. At merong pagpapasalamat sa iyong puso. Doon papasok yung kapayapaan na di masayod. Ever say amen. Kalinaw na dili masayod. Ever say amen. Ibig sabihin, grabing kapayapaan ibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang kapayapaan na totoong heavenly peace na galing sa Diyos. Ever say amen. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, tayo po magpasalamat sa mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, kung ano man gagawin natin, can it be done to God's glory? Can it be done in the name of the Lord Jesus? Asking His blessing on the activity. John 14:13, kindly. John 14:13, pakibasa mo natin sandali. The Gospel according to St. John, chapter 14, verse 13. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon aking gagawin, upang ang Ama ay lumalahati sa anak. Everybody say, praise the Lord. So ano man daw pong hingin natin, mga minamahal, sa kanyang banal na pangalan, ay ipagkakalob sa atin ng mahal na Panginoon according to His will. Everybody say, amen. Gagawin ng Diyos. Ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ang ating mga problemang inaharap, ibigay natin sa mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ang kikilos sa buhay natin. Ever say amen. Amen. Yaon ang aking gagawin. Sabi ng Biblia, yaon ang aking gagawin. Ang Diyos pala ang gagawa. Minsan wala tayong magagawa sa ating saganang atin. Ever say amen. Hopeless ba? Helpless. Pero pag tinawag natin sa mahal na Panginoon, Diyos ang kikilos, siyang gagawa para sa atin. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, praise the Lord. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, ito ba'y ginagawa natin para sa pagpasalamat sa Diyos? O it is a Christ-like action? 1 John chapter 2, verse 6. Unang 1, 2, 6. Paliwagbasa. The first epistle of John, chapter 2, verse 6. He that saith he abided in him, ought himself also to walk, even as he walked. Everybody say, praise the Lord. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya, ay narapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Amen. Malakas ang palapak muli para sa mahal ng Panginoon, mga minamahal, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, can it be done? Mga minamahal, ibig sabihin, it is Christ-like action? Ito ba'y kagaya ng nilalakad ng mahal na Panginoon?
Ang sinumang nananaan sa Kanya ay manarapat din naman lumakad na gaya ng nilakad niya. Ever Amen. Ang nagsasabing tayo nasa Diyos, kung anong nilakad ng mahal na Panginoon, yun din ang ilalakad natin. Ever Amen. So ano pong karakteristik ng lakad ng isang mananampalataya? What kind of walk? Sabi na tinatawag na the characteristics of walk of the believers. Una, walk in faith. Ever Amen. Lumakad tayong mayroong pananampalataya. So mga minamahal, sa ating paglakad sa daigdig na ito, mga minamahal, lumakad tayo mayroong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ever Amen. Kasama ang pananampalataya. Lumakad tayong mayroong pananampalataya, kagaya nilakad ng ating mahal na Panginoon, kagaya ng inilakad ng mga heroes of faith. Kaya tinawag silang mga heroes of faith dahil lumakad sila sa magitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya, mga minamahal, sila'y naging matagumpay dahil sa kanilang pananampalataya. Ever Amen. Sa kanilang pananampalataya, sila po mga minay gumawa ng mga himala. Sa pananampalataya, si Moses, si Abraham, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Daniel, lahat ng mga propeta na sulat sa Biblia, lumakad na mayroong pananampalataya. Gayon din ang mga lagad ng mahal na Panginoon, mga apostoles during the days of our dearest Lord Jesus Christ. Sila'y lumakad sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, nagsasabing siya'y nananaan sa Diyos, ay narapat naman ng lumakad na gaya ng inilakad niya. So bilang Kristiyano, sabi ng Biblia, whatsoever you do indeed or sabi ng Biblia, think, mga minamahal, or enjoy, do it for the glory of God. Ever Amen. Kaya pag sa atin, mga minamahal, bilang Kristiyano, lumakad tayo sa pananampalataya. Tayo po mga minamahal, lumakad sa espiritual. Lumakad tayo na mayroong karunungan. Ever Amen. Hindi kagaya ng mga mangmang. Yung mga mangmang hindi alam kung anong ginagawa, pero tayo po ay mga asin ng sanlibutan ito. Tayo po ay tinatawag na ilaw ng sa daigdig na ito. Lumakad tayo sa kaliwanagan. Ever Amen. Lumakad tayo mga minamahal. Magbibigay tayo ng alat sa mga taong wala pa sa Diyos. Tayo ang asin ng sanlibutan. Ever Amen. At ang sabi po ng Biblia, lumakad tayo na mayroong karunungan. Hindi kagaya ng mga mangmang, lumakad tayo mga minamahal nang nararapat sa pagkatawag sa atin. Tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. So ano man natin gagawin, lumakad tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Ever say Amen. Lumakad tayo sa pananampalataya, lumakad tayo mga minamahal sa Espiritu. Walk in Spirit, hindi sa laman. Ever say, praise the Lord. At lumakad tayo mga minamahal, sabi po ng Biblia, sa banal na kasulatan, praise the Lord, in newness of life, sa bagong buhay, ever Amen. Yung ating buhay noon, wala na yon, patay na yon tayo noon, ever Amen. Yung ating karaang pagkatao na gilubong na to, mga kaisunang lumakad tayo sa panibagong buhay. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, ever shout, praise the Lord. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, ito pa yung mga minamahal ay kagaya ng lakad ng mahal na Panginoon. At ito po may mga minamahal ay magbibigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya. Luke chapter 8 verse 14. The Gospel according to St. Luke chapter 8 verse 14. And that which fell among thorns are they which, when they heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no forth to perfection. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nakikinig, at samantalang sila nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at ng mga kayamanan at sa mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbunga ng kasakdalan. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal ng Panginoon. Ito po mga minamahal ay nangungulugan ng ibig sabihin, ang salita ng Diyos, mga minamahal, na inasik. Ito po ay naitanim doon sa dawagan. Ang mga nakinig ay samantahan sila'y nagsiyaon ng kanilang lakad. Subalit ininis sila ng magpagsusumakit ng mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbunga ng kasakdalan. Sa ating paglilingkod sa Diyos, nandito tayo ngayon sa daigdig na ito. Ever Amen. Ever Amen. So ganito rin po ang mangyayari minsan. So ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang siyang nagsusumakit
mga minamahal, iniinis ba? Mga minamahal, para tayo hindi magbunga sa paglilingkod natin sa Diyos. Ang kalayawan ng sanlibutan, ever say amen? Amen? Ang sa kayamanan ng mga kalayawan sa buhay na ito, ever say amen? So merong mga kayamanan sa kalayawan sa buhay na ito. Ibig sabihin, hindi tayo magbubunga kapag nandito tayo sa ganitong klaseng pamumuhay, ever say amen? So ang Kristiyano, mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, will it weaken my desire for intimate fellowship with Christ? Isipin natin ano man pong bagay. Kaya hindi natin dapat i-focus yung ating pag-iisip sa mga bagay na sa daigdig na ito, sapagkat minsan madadaya tayo ng kaaway. Ever say amen? Nawawala yung ating focus sa paglilingkod sa Diyos, nawawala yung ating spiritual enthusiasm. Ever say amen? Nagkakaroon tayo ng panulupaypay sa paglilingkod sa Diyos dahil minsan nakapokus tayo sa mga bagay dito sa daigdig. Subalit ang sabi ng Biblia, huwag pong ganoon ang ating mga buhay Kristiyano. Bilang Kristiyano, ang bahala Panginoon ang magpapala sa bawat isa atin. Sa malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Tagpuin ng Diyos ang ating pangangailangan. Ever say amen? Punuan ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi mo alam, mga minamahal, nandyan na pala ang pagpapala. Napakasimple lang. Ever say, praise the Lord. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, lahat ng bagay, pasalamatan, lahat tayo matutong magpasalamat sa Diyos at maglingkod tayo na merong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Gawin natin ang paglilingkod na ito na may kagalakan, may katuwaan, may kasiyahan ang ating paglilingkod sa Diyos. Ever say amen. Hindi pag may pagsubok, hindi na may draw yung ating mukha. Mga minamahal, manglipo yun. Ever say amen. Pag Kristiyano, mga minamahal, may pagsubok, walang pagsubok, kailangan masayahin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Hindi makita na walang siyang problema. Nakangiti lang, ever say amen. Pero kapag ang Kristiyano hindi marunong magpasalamat, nakasimangot na, laging nakasimangot. Hindi ka marunong magpasalamat eh. Pero kapag marunong ka magpasalamat, ay salamat may pagsubok. Ano pang problema ngayon? Wala nang problema. Ever say amen. Kasi pinapasalamatan mo kahit pagsubok. Ever say amen. Ibig sabihin, ang ating kagalakan ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Ang kagalakan ng Kristiyano, mga minamahal, ang ating relasyon sa mahal na Panginoon. Hindi yung mga tiril na bagay. Isa at puwera yan, mga kapatid. Ever say, praise the Lord. Amen. Nung kami mga minamahal, pioneering mga minamahal dito sa Cebu, wala kaming makain. Pero hindi mo makitang wala kaming makain. Makita mo lang payat. Siguro makain. Pero makita mo sa mukha ang gloria ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Kasi ang mahal na Panginoon bibigay sa atin ng kaligayahan. Ever say, amen. Kaya mga minamahal, yung una kong natutuhang Kristiyano, yung salitang Bisaya noon, yung sinasabi ko mga minamahal na nalipay ang akong kasing-kasing. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Yan ang una kong natutuhan, nalipay ang akong kasing-kasing. Ibig sabihin, pag Kristiyano tayo, malipayon ang atong kasing-kasing. Ever say, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ng mahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ang ating magiging motto sa buhay. Malipayon, bisag wala. Dili parehas ka ng uban. Chenay, bisag nuway. Sa Cebuano pa. Chenay, bisag nuway ko no. Magpakaroon nun na meron pero wala pala. Sa atin mga minamahal, hindi. Malipayon, bisag wala. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pag Kristiyano po tayo, in everything give thanks. Kaya pag nakita ko yung mga kapatiran, parang malungkot, parang sabi ni Mala, ayaw kasi ni Mala Pastor, pag kami workers, ito, isabihin ko lang sa inyo, pag nalungkot yung workers, parang nainis si Mala Pastor. Sabi ni Mala Pastor, ano bang problema nyo? O sabi niya, dalhin mo nga sila sa kantin doon sa baba, pakainin mo na. Gusto ni Mala Pastor, pag magpuri, malipayon nga magdaig ba? Ever see man? Pag palugo-lugo, sabi niya, puntahin mo na doon sa kitchen, sa may kantin sa baba, pakainin. Baka nang gutom lang. Ever see man? Pagbalik naman, busog na. Talagang mas masipag na rin magpuri. Ever say, praise the Lord.
Ibig ko sabihin, mga minamahal, ibig ko sabihin, si Mala Pastor, gusto niya tayong mga Kristiyano, sabi ni Mala Pastor, lagi tayong mag-rejoice. Ever see, man? Maggalak. May langit tayo, may Diyos tayo, pinaglilingkuran. Ever see, man? Hindi pagdating sa bahay-sambahan, hindi alas makapalakpak, hindi makasinggit o praise the Lord dahil may problema. Huwag nating isdalin dito, huwag nating isipin yung problema. Bahalang mahal na Panginoon sa ating problema. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. In everything give thanks, Ever see, man? Parang kalahati lang yung nakakaintindi ng in everything give thanks. Kaya nga, binomba ko na ito mga minamahal para marunong tayong magpasalamat ba? Amen. Pag sinabing in everything give thanks, kahit marami tayong problema, pasalamatan pa rin. Amen. Mga minamahal ang malapan. Huwag mo isipin, huwag mo ipakita na marami kang problema sa kaaway. Isipin mo na, praise the Lord, chicken feed lang yan. Ever say amen? Kayang-kaya ng Diyos ko yan. Ever say amen? Ibig sabihin, ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kahit tuwang-tuwa ang Diyos, kasi sabi ng ating manabasa, in gratitude, mga minamahal, displeases God. Ever say amen? Basahin mo natin ng 2 Timothy para mabasa natin. 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to 5. Kindly po. From the second epistle of Paul to Timothy, chapter 2, verse 3 to 5. 2 Timothy chapter 3, 3. verse 1 up to 5. 2 Timothy 3, verse 1 to 5. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Everybody shout, praise the Lord. Ano daw po yung maging ugali sa huling araw? Sa huling araw, mapanganib ang panahon. Sa huling araw, sabi po ng Biblia, ang thankful. Ever see, amen? Hindi mapasalamaton ba? Ever see, amen? So sabi po mga minamahal, it is included among other sins that will prevalent mga minamahal in the perilous times. Ang thankful. Pag hindi ka pala mapasalamatan sa Diyos, mga minamahal, ayaw ng mahal na Panginoon. Ever see, amen? Kaya ang Kristiyano, ulitin ko po, itatak natin ngayon sa isip natin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ever see, amen? Yung walang ilungag ko niya, magpasalamat gyapon sa Ginoo. Ever say amen? Mga minamahal, ever say praise the Lord. So magpasalamat lagi. Ibig sabihin, in everything give thanks. Madali mong madama ang presensya ng Diyos kapag meron kang tinatawag na grateful attitude. Ever say amen? Ever say amen? Ako, nireview ka ako ng beloved wife ko. Pagkatapos ko mag-preach nung isang Sunday, anong Friday yata yun? Nakaraan. Sabi niya, pakinggan mo yung preaching mo para kang ungrateful sa mahal na Panginoon. So, buti na lang, meron nagko-correct. Ever say amen. So, ako'y nagsisi. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa akin na banggit. Gusto ng Diyos, lagi tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, lahat ng bagay pasalamatan, ang problema pasalamatan. Kaya kapag lahat ng bagay pasalamatan, maligaya tayong lahat nandito, nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Lagi nating madamang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya pero kung nandito tayo, hindi tayo naman, wala sa puso natin yung gratitude, pagpasalamat sa Diyos, parang napakalayo ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ever say amen? Ito po ang kasalanan sa uling araw. Unthankful. Ever say amen? Amen. And the wrath of God will be revealed against those who are unthankful. Ever say amen? Amen. Ang magalit ng Diyos ay pahayag niya doon sa hindi mapasalamatin. Kaya pag tayo Kristiyano, ulitin ko, sinabi ng Biblia, ulitin ko, ulitin ko, in everything give thanks, be thankful unto the Lord. Ever say, praise the Lord. O lahat ng masaya na, magsabi ng praise the Lord. Amen. Ay salamat, masaya na tayo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sana manawa ang mga minamahal. Ganun ang ating maging attitude. Maging ugali natin.
Bigay ang lahat nating gagawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. May pagsubok man ka, gawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Pagkatapos mong pasalamatan ng Diyos, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon, pagpapalain ka ng ating mabait na Diyos. Kaya dito meron kaming Thanksgiving. Pag nagpuri kami dito, alas 4 ng madaling araw hanggang alas 11, meron pa kaming Thanksgiving. Pasalamatan namin lahat ng bagay. Amen. Salamat, mahal na Panginoon, sa mahabang buhay, malusog na pangatawan, maimbing na pagtulog. Salamat sa tubig, sa ilaw, sa pagkain, sa sakyan, lahat. Pastoral house, sa pag-provide mo sa aming pangangailangan, banggitin namin lahat. Meron tinatawag na Thanksgiving. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Bago kami umingi sa mahal na Panginoon, magpasalamat muna kami. Kaya pag sabi ng ating beloved anak ng ating bala pastor, pag sinabi mo sa mahal na Panginoon, marami kang pinapasalamatan, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon, lalong dagdagan pa ng mahal na Panginoon ang pagpapala sa iyo. Dahil nagpapasalamat ka, mapasalamatin ka. Pag hindi ka magpasalamat, sabi ng mahal na Panginoon, ba naman itong anak ko? Ang dami ko ng pagpapalang ibinigay sa kanya, hindi man na siya magpapasalamat. Di ba? Pero kapag nagpapasalamat tayo, minamahal, tuwang-tuwa ang Diyos sa atin. Amen. Tuwang-tuwa ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Sa anumang bagay dumating sa buhay mo, lahat ng bagay pasalamatan. Anong sabi ni Job? Hubad akong pinanganak, hubad akong babalik sa lupa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Para si Amen. Ibig sabihin, salamat sa lahat ng bagay. May problema tayo, pasalamatan, mahal na Panginoon, salamat sa bigay mong kalakasan, mapagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok. Tuwang-tuwang mabait na Diyos, mga minamahal. At tayo po ay masigasig na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi pagpasok natin ng bahay sambahan, bagsak yung ating abaga. Amen. Hindi natin maitaas yung ating kamay para napakabigat, para meron 10 kilong binubuhat. Yung kamay para itaas, papuri sa mahal na Panginoon. Hindi po mga minamahal, pag nandito tayo sa bahay sambahan, 2 kamay, paabot natin ang tawas pusong pasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. At ang Diyos ang matutuwa sa atin. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Aling ko po, thankfulness is a key to overcoming anxiety. Yung may mga anxiety dyan, baka hindi kayo marunong pasalamat sa mahal na Panginoon, kaya meron kayong anxiety. Hindi kayo makatulog. Di ba? Inisip nyo yung problema, hindi, pasalamat. Pasalamatan mo ang mahal na Panginoon, bahala ang Diyos. Para si Amen. Amen. Thankfulness is a key to obtaining the peace of God which surpasses understanding. Para si Amen. So, ibig sabihin, lahat ng bagay, pasalamatan. Kaya, lahat ng mapasalamatan ngayon, magsabi ng praise the Lord. Lahing lahat ay tumayo, mga minamahal tayo po